March 6, 2025. Tomorrow, I'm turning 37. When you get older, marami ka nang nare-realize sa buhay mo. May mga bagay na hindi mo napapansin noong medyo bata ka pa lang. Marami ka na ring nararamdaman sa sarili mo na dati ay hindi mo pa nararamdaman. At higit sa lahat, may mga bagay ka nang natututunan sa buhay na noon ay hindi mo pa naiintindihan. Today is March 6, 2025. We are here in Zambales. Tomorrow is my 37th birthday. Wow, ang tanda ko na. Magsa-sunset na. Ano? Nawala bigla yung araw. Oh, may ito. Ito. Takpan. Natakpan. Ayun ganda oh. Look at the sunset, guys. Ang ganda ng sunset. Kakadating lang namin kanina and nabiyayaan tayo agad ng napakagandang sunset. Happy birthday to me. It's 7:30. Maghahanap kami ng kakainan. Punta kami sa may bayan. Hahanap kami ng kakainan at hahanap kami ng mabibilan ng parang convenience store. Dahil wala kaming pagkain, kahit ano, wala kaming dala. Nakahanap kami ng kainan. Sana okay. Ito na isa na. Ito ang aming dinner. Ano po yan? Sisig. Tapos ito ay chicken, Mamaya yun, am na pork yan po. Ito ay tilapia. Good morning, people. Uy, napakainit na. Init na, guys. It's March 7, 10 a.m. Alam niyo naman, pagka March, nagsisimula na maging summer dito sa atin. Dry season na. Maluluto talaga tayo sa ano. Chef! Good morning, Chef. Chef! Morning, Chef. Si Melvin ang tagaluto natin yun. Napakainit talaga dito. Grabe. Hindi ko kayang pumunta ng dagat ng ganito kainit. Anyway, breakfast muna tayo. Hindi ko pa nga pala napapakita sa inyo itong binook namin. Nabook ko to sa booking.com. Ito. Tcharam! And dito to sa may San Narciso, Zambales. Two rooms yan. Ito. At saka ito. And okay naman siya. Ang problema sa kanya is masyado siya malayo sa beach. Yung beach ay nandoon pa. Pare-pareho lang yung itsura niya. Ito ay may dalawang bed. May TV. Of course, may aircon. May aircon dahil sobrang init. Kailangan yan. Yung design niya ay sakto lang. Pagdating sa CR, malaking CR nito eh. Good yung CR nito. Yan o. So, okay siya. Dito sa likod, mayroon siyang dirty kitchen. Kaya lang, nakikita nyo yung pag may mga naka-rent dyan na iba. Nakikita nyo. Dito sila Melvin tsaka si Shay. Simple lang siya, pero okay siya. Okay naman siya. Overall, okay naman siya. Problema lang nga dito, malayo siya sa beach. Hindi mo makikita yung beach dito pag nandito ka. Ngayon,
Ngayon is March 7 na. I'm already 37 years old today. Alam niyo, sa totoo lang, ito pa lang yung pangatlong beses nagse-celebrate ako ng birthday ko. Ito yung pangatlo pa lang. Nakakalungkot man, pero magsimula nung na-realize ko na kailangan i-celebrate ang birthday, ay ginagawa kong special lang moment ng bawat birthday ko. Isa siguro ito sa change na ginagawa ko sa sarili ko dahil napakahirap gumawa ng isang bagay na hindi mo kinagis ng gawin. The Courage to be Disliked. Ito yung binabasa kong libro ngayon. Sa libro na ito, may isang part dito na sinasabi niya na people always choose not to change. Ang point ng philosopher ay kung gugustuhin daw magbago ng isang tao ay kaya niya. Kahit ngayong araw na ito ay kaya mong baguhin ng isang bagay kung gugustuhin mo. Alam natin na napakahirap magsimula ulit, lalo na pag medyo matanda ka na. Natatakot ang tao na magsimula ulit o magbago dahil naiisip niya na kung minsan ay matanda na siya or mga circumstances sa buhay na hindi niya alam kung ano ang mangyayari kapag nagbago pa siya. Kaya ako yun minimension kasi sobrang laki ng epekto nun sa akin, nung mga words niya na yun, dahil dumaan ako sa isang point ng buhay ko nitong mga nakaraang taon na i-embrace ko ba ang change or hindi. Napakahirap nung nasa sitwasyon ka na hindi mo alam yung gagawin mo. Pero dahil sa mga ganitong libro at sa mga inspirational videos, natutunan ko na hindi naman pala dapat kang matakot sa pagbabago. Sa simula talagang nakakatakot. Sa simula ay talagang marami kang iisipin, marami kang katatakutan, marami kang aalalahanin. But pagka naramdaman mo ang isang bagay na tingin mo ay dapat talagang baguhin, may mga bagay na dapat kang iwanan, may mga bagay ka na dapat kalimutan at in-embrace mo yung change, mas mag-i-improve ang buhay mo. Makakawala ka sa isang maaaring toxic na relationship or sa isang toxic na tao. Itong mindset na to ay na-adapt ko siya. Kaya natuto kong tanggapin ang mga taong umaalis sa buhay ko. Before, parang gusto kong laging may kaibigan. Ayoko nang nadidisappoint ang tao sa akin. Itong lately, na-realize ko na i-embrace ko dapat kung ano ako talaga. At pag natutunan mo yung change, hindi ka na magpo-force ng any relationships, friendships, relationships. Pagka natutunan mo yon, ay mas magaan mabuhay, mas peaceful ang buhay dahil makakawala ka sa mga relationships na feeling mo na para kang laging nakakulong at lagi kang limited lagi ang mga galaw mo. And that moment nang na-realize ko yun at ginawa ko yung mga bagay na yun. So umpisa talagang mahirap. Naramdaman ko ang isang bagay na napakahirap gawin. But after that, doon ko na-realize na sobrang gaan ng pakiramdam. Dahil sa change na in-embrace ko. Pare, oh, pare. Ano, pare? Anyari? Ba't ikaw lang? Guys, Mamaya. tapos na yung March 7, guys. Tapos na yung birthday ko ulit. Pag doon tumatanda ka, yung celebration mo ng birthday mo, pawalang kwenta ng pawalang kwenta. Kaya daw mag-travel ka na lang. Ikaw ba, nag-celebrate ka ba ng birthday mo? Hindi. Hindi. Hindi rin eh. Ah, hindi. For so long, di talaga. Talaga? So, Hanggang ngayon, dapat mag-celebrate ka na. last Kahit year, na ano lang. isang beses pa lang ako nagsa-celebrate. Talaga? Last year pa lang yung At least wala ako, 3. Pangatlo ko na to. Ikaw, yung mga, ikaw ano ka pa lang first?
chine-cherish mo yung buhay mo na bigay ng Diyos pagka sinaselebrate mo yung birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Burger. Kala ko lalabakin tayo. How's this? Nachos. Ay, walang ano? Wala pa yung sauce? Yay! Puna ako ha. Ubuhangin. Mel, gusto ba? Order mo ng drink. Daming gonggang. Dami no? Akin, bag ko mo na yung dalawa. Yung barger. Barger? Gusto mo? Barger? Happy birthday! Oy! Oy! Happy birthday, boy! Happy birthday! Grabe naman. Thank you. Happy birthday to you. Ano? Birthday ko, kanta ko rin. Happy birthday to you. Yay! Puisit kayo eh. Thank you, salamat. Bigay po nila ano to, nila Melvin. Yay! Kain na tayo. Good morning. Ako nagreklamo ako, diba? Dahil sobrang init. Ngayon ay umuulan naman. Naka-set sa mind ko every time na pupunta kami sa ibang lugar, kailangan matry kong tumakbo doon sa lugar na yun. And today dito sa Zambales, by the way, maaga pa lang, 6 a.m. pa lang. Let's see. Ako, ang daming tao. Kahapon wala yung mga sasakyan na yan. Ngayon ang dami na oh. Hindi ko alam kung okay to o parang lulubog yung paa ko. O parang sobrang effort. Oh, lumulubog yung paa ko eh. Parang hirap talaga dito. Tinitingnan ko yung route sa Strava. Meron siyang map dito sa beach. Isa to sa changes na ginawa ko sa buhay ko nitong nakaraang mga taon. Nagsisimula pa lang time na nag-workout na ako, nag-gym ako, and then tumatakbo. Gusto kong maging healthy. Kaya ngayon, talaga pinipilit ko na magkaroon ng physical activity kahit na mahirap. Hi! Game! Takbo tayo. Kaya natin tumakbo. 5 kilometers tayo today. Tingnan natin kung matatapos natin yung 5 kilometers. Okay, let's go. Ang hirap nga. Ay, ang hirap. Ang hirap tumakbo. Ang hirap. Tingnan nyo. Tingnan nyo mangyayari sa paa ko. Ang lambot yun. Hindi kaya guys. Sobrang effort yung ginagamit ko para makatakbo. Lumulubog yung paa ko. Lalabas ako sa highway. Doon tayo tumakbo sa highway. Take 2. Dito tayo sa may semento. It's 1.27. Itong daan na to ay pataas. So medyo ahon siya. So yan, tatakboy natin hanggang dun. Kita niyo yung bundok na yun. Di tayo abot sa bundok ah. Sarap tumakbo. Iba talaga hangin sa probinsya, no? Iba ang hangin sa UP. Iba ang hangin sa Makati, sa BGC. At iba ang hangin dito sa Zambales. Sarap na hangin dito. Oh, it's 2 kilometers. 2.18. It's 3 kilometers. 2 kilometers to go. Alam niyo yung problema ko ngayon? Yung init. Ibang klaseng init. Napaka-init. Masakit sa balat. Tapos panghina. Nakaka-drain yung init. Diba kaya yan? Pilitin natin. 2 kilometers to go. Let's go.
4.04 kilometers. Last 1 kilometer and we are done. Zambales Run 2025. Ang saya, 1 kilometer na lang tapos na tayo. Me Hala. Hala. Alam nyo, sa mga change na gagawin natin sa buhay, may mga taong hindi yun tatanggapin. May mga tao na maninibago sa atin or makikringe sa atin. But it's okay. Pag magdidesisyon kayo na mag-start over ulit sa buhay or may change na gawin sa buhay nyo, ang maipapayo ko sa inyo ay mawalan kayo ng concern sa sasabihin ng iba. Maraming sasabihin ng ibang tao, i-criticize ka or sasabihin nila sa'yo, nag-iba ka na, hindi ka nakagaya ng dati. May mga taong may-encounter kayong ganyan. But, hey, it's 5 kilometers. We're done. Well, kaya ka nga nag-change. That's the point. Nag-change ka nga. Gagawa ka nga ng change sa buhay mo. Problema, hindi yun matatanggap ng iba. At may mga tao na iti-take yun as negative dahil sa pagbabago na ginawa mo sa sarili mo. May mga time na hindi ka na nila ma-manipulate or hindi ka na nila mapasunod sa gusto nilang gawin sa'yo. Pero, as long as alam mo naman sa sarili mo na wala kang ginagawang masama, hindi ka nang aapi ng kapwa mo tao, hindi ka nang dadaya at hindi ka nang loloko, walang problema doon. Maraming tao talaga na hindi open sa pagbabago. Kaya kung ikaw man na tatakot na gumawa ng paraan para magbago, siguro this is a sign. Kung mapanood mo to, gawin mo na yung change na naiisip mo, lalo na kung sa improvement naman ng well-being mo. Huwag kang matakot na gawin yung mga bagay. Sa simula lang yan mahirap, sa simula lang yan nakakatakot. Pagka naumpisahan mo na siyang gawin, nagkaroon ka na ng system na paulit-ulit mong ginagawa, ay magiging madali na ang lahat ng mga bagay. Lalo na kung ang gagawin mong change ay para sa katotohanan at para sa kabutihan. Huwag na huwag kang matatakot na gawin yun. Tandaan mo, kapag ikaw ay tumindig sa katotohanan, kahit iniisip mo na ikaw ay mag-isa, mayroong titindig na kasama mo. Sigurado yan. Cause I got these mouths to feed. Then I think about where I've been, and I must believe that if he did it, he'll do it again. God has been too good to me.